Isipin mo to 2:00 ng madaling araw, pagod na pagod galing taping, akala niya tapos na ang lahat, pero may isang tawag ang pananampalataya na hindi niya kayang talikuran. Sa gitna ng siksikan, pawis, luha, at dasal ng libo-libong deboto, isang kapamilya aktor ang halos sumuko, pero hindi siya binitawan ng Poong Nazareno. Ito ang kwentong tumagos sa puso ng fans at netizens, ang kwento ni Mkoy De Leon at ang himalang halik sa krus, mga kachika, mga ka-fans, at mga deboto ngayong araw. Hindi lang ito basta celebrity news. Hindi lang ito tungkol sa kasikatan, kamera, o spotlight. Ito ay kwento ng pananampalataya, paghahanap, at isang pusong hindi sumuko. Si Mkoy De Leon, isang kapamilya aktor, isang ama, isang anak, ay muling pinag-usapan matapos niyang ibahagi ang isang napaka-personal at emosyonal na karanasan sa traslasyon ng Poong Itim na Nazareno. Para sa marami, ang traslasyon ay isang tradisyon, pero para kay Mkoy ito ay isang panata, isang tawag, at isang sagot sa dasal. At dito magsisimula ang kwento, hindi sa Quiapo agad, kundi sa pagod, duda, at halos pagsuko. Ayon sa mismong Instagram post ni Mkoy, kagagaling lang niya sa taping. 2 oras na raw siya natapos. Sa totoo lang, sino ba naman ang hindi mapapagod sa ganung oras? Karamihan sa atin uwi na, magpapahinga at sasabihin, sa susunod na lang. Bawi na lang ako next year. At ganun din ang unang naisip ni Mkoy. Sabi niya, akala niya hindi na siya aabot, kaya ang ginawa na lang niya, bumili siya ng mga panyo at t-shirt. Para kanino? Para sa baby niya. Makikita mo dito ang isang ama, isang lalaking may pananampalataya, pero may limitasyon din ang katawan. Dumaan na lang siya sa Quiapo Church para magdasal, tahimik, simple, walang pilit. Hindi raw siya basta makapasok sa loob, at sa halip na ipilit, pinili niyang magdasal na lang sa labas, at dito niya sinabi ang linyang tumagos sa puso ng marami. Iba rin ang pakiramdam pagtaimtim lang, tapos may tunog ng simbahan. Tahimik pero malalim, hindi enggrande, pero totoo. Akala niya, pagkatapos nun uwi na siya, tapos na, okay na. Pero hindi, habang pauwi na siya, may naramdaman siya, isang kakaibang pakiramdam, parang may kulang. Parang may hinihila pabalik ang puso niya, sabi niya, pauwi ako, hindi ako mapakali. Paikot-ikot ako sa paligid ng Quiapo na parang may kulang. Mga kachika, sino sa inyo ang naka-experience na nito? Yung alam mong dapat tapos na pero may boses sa loob mo na nagsasabing, hindi pa. Bumalik ka. At dito na pumasok ang pinakamapangahas na desisyon. Sa kabila ng pagod, sa kabila ng siksikan, sa kabila ng panganib, nagdesisyon si Mkoy na hanapin muli ang Poong Nazareno. Walang kasiguraduhan, walang treatment. Walang kasamang camera crew. Ang sabi niya, bahala na kung ano ang mangyayari. At idagdag pa niya, baka hindi na ganito sa mga susunod na taon. Mga ka-fans, ramdam niyo ba yung bigat ng linyang iyan? Parang sinasabi niya, ngayon o hindi na. Isang desisyong hindi rational, isang desisyong pananampalataya ang puhunan. At dito na ang moment na nagpaiyak sa maraming netizens. Sa gitna ng 31 oras na traslasyon, sa gitna ng libo-libong deboto, muli niyang namataan ang prosesyon, palapit, 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 hanggang sa may mga tumulong sa kanya, mga kapatid sa pananampalataya. Lalo na raw ang isang taong pinasalamatan niya, Johnny Najera, walang artista, walang sikat. Pantay-pantay lahat sa harap ng Poong Nazareno, at sa wakas nakahalik siya. Ese cross. Isang saglit, isang halik, pero isang habang buhay na alaala, at ang sinabi niya pagkatapos nito ang talagang tumusok sa puso ng lahat. Poong Nazareno, hindi kita susukuan tulad ng hindi mo pagsuko sa akin. Mga kachika, hindi ito linya sa teleserye, hindi ito scripted. Ito ay dasal na galing sa kailaliman ng puso. Pagkatapos niyang i-post ito sa Instagram, bumuhos ang reaksyon. May mga fans na nagsabing, napaka-humble mo, Mkoy. Ramdam na ramdam ang pananampalataya. Hindi ka lang artista, isa kang inspirasyon. May mga deboto na umiyak, may mga magulang na nakarelate, lalo na't ginawa niya rin ito para sa kanyang anak. At dito natin makikita ang isang Mkoy De Leon na hindi lang aktor, kundi taong marunong lumuhod at magpasalamat. Hindi rin ito biglaan. Balikan natin, noong 2019, ibinahagi ni Mkoy na ang kanyang debosyon sa Poong Nazareno ay nagmula sa kanyang ama, Mark De Leon, isang pananampalatayang ipinasa mula ama patungo sa anak. At taon-taon, kahit abala, kahit pagod, bumabalik siya sa Quiapo, hindi para makita, kundi para maniwala. Noong nakaraang taon, dumalaw din siya at sinabi lang,
muli ako'y nagpapasalamat sa iyo. Simple, pero puno ng kahulugan. Ngayon, matapos ang halos 31 oras na traslasyon, matapos ang kwento ng pagod, duda, at pananalig, isang bagay ang malinaw sa fans. Hindi lahat ng milagro ay enggrande, minsan. Sapat na ang isang halik sa krus. Para kay Mfkoy, ito ay paalala na, kahit pagod ka na, kahit akala mo tapos na, kung may tawag ang pananampalataya, bumalik ka. At para sa ating lahat, baka ito rin ang tanong ngayon, ano ang tikulang na matagal nang tinatawag ang puso mo, mga kachika, mga ka-fans? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Mfkoy, susuko ba kayo o babalik kahit pagod na pagod na? Dahil minsan, sa pagbalik doon pala naghihintay ang himala.